sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. O, Bawal ang Balat Sibuyas, ha? Pag-usapan natin ang mga pagharap sa Kamara ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte. Mabigat ang naging testimonya ni Ramil Madriaga, kabilang na ang paggastos ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob lang ng 18 oras. Grabe. Inamin din ni Madriaga na nagsilbi siyang dummy sa mga bank account ni dating Pangulong Duterte. Nakakaloka talaga ang mga revelasyon, pero kabilang din sa ibinunyag ni Madriaga ang pagbibigay ng opisyal ng formally na si Lin Wei-Xiong ng 175 million pesos para sa kampanya ni VP Sara noong 2022 elections. At noong malapit ng maubos ang pondo, inutusan na si Madriaga na kumuha ng karagdagang pondo mula kay Maestrado Lim, na mas kilala sa pangalang Tony Yang at kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Wow! At idinawit din ni Madriaga ang mister ni VP Sara na si Attorney Manasseh Carpio sa shipment ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na nakasilid sa loob ng magnetic lifter. Pero sa dami ng aligasyong lumulutang sa pagdinig, umalma lang si VP Sara sa bintang na kinailangan niya ng tulong para maging abogado. Ha? Kaya naman, ang tanong, credible ba ang pahayag ni Madriaga at kailan ito haharapin ni VP Sara Duterte? Lahat ng yan, sasagutin natin dito sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Ang dami-daming paratang. Ang dami-daming paratang kay Sara Pero may Duterte. nawawala pa rin. Oo. Pero pikon lang siya nung sinabing pasang-awa siya. Oo eh. Anong karakter na klase to? Diba? Talaga nakikita mo kung ano yung karakter nung taong ito Sinabihan ka na magnanakaw, sinabihan ka na korap, sinabihan ka na kinukorap mo pa yung mga ibang mga opisyales, sinabihan ka na yung pamilya mo involved sa droga, sinabihan yung pamilya mo na kayo may pakana ng parmali at kumuha kayo ng share ninyo na 175 billion. Tapos, ang issue mo, ay, hindi ako pasang-awa. Ano ba naman yan, Sara? Diba? Yun lang yung nasagot mo na paratang, diba? Tapos, ayaw mo naman talaga ilabas yung totoong bar exam grade mo. Sinabi mo 80%, wala namang proof. Wala. Diba? Kasi meron yan may sulat na ibinibigay, diba? Oo, sa iyo Supreme Court. Tsaka kahit na 80%, kahit na 85 pa yan, kahit 90% pa yan, tandaan mo ha, hindi porke mataas yung bar grade mo, ibig sabihin magaling ka na abogado. At in fact, hindi ibig sabihin, deserve mo maging abogado, lalo na yung mga nananapa ka na sheriff, lalo na ang bastos-bastos ng bibig mo, lalong-lalo na hindi mo naman ina-uphold yung lawyer's oath. Diba? So, mas marami pa akong kilala na kahit na umulit man sa bar exams, no, mas magagaling, mas matitino na abogado. At saka, yung yabang mong yan na as if kala mo, honor na first taker ka, bilang isang first taker din, no, it's not an honor. Diba? It's not an honor kasi alam naman natin na maraming mga sirkumstansya kung bakit maraming mga hindi ka agad nakakapasa. Pero ang importante, pumasa sila. At ang ginagawa mo is, it's as if you're dishonoring the efforts of these people and their families to make sure that they will hurdle the bar exams. The bar exams for me, pag lahat tayo nakapasa na ng bar exams, tama na iyon, no? At saka tingnan natin yung mga pieces of evidence pala, no? Ito nakakatawa pa sa exchange, di ba? Tulungan niyo ako dito. Tulungan niyo ako dito. Okay, Attorney, sige. tulungan ka namin dyan. Ano ba yan? Ginaganahan na naman ako dito Bababa Kasiyan na naman Nasasiyan na Bababa naman natin yung papel na yan. Okay. Walang script to Walang script. Sabi mo, Sara Duterte, hindi mo kilala si Ramil Madriaga. Di ba? Sinabi mo, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Tapos, happy birthday, Sir Ram. Yung I flag. wish you all health and happy. Yung flag. Sige. Happy birthday. Sir Ram? Sir Ram? Yun, may ganun pa. May pag-ganun pa, may pag-ganun pa. May ganun pa. Hinanap niya pa talaga. Hinanap niya pa talaga, Si di ba? Sir si Sir Ram, di ba? At ano sabi ni Ramil Madriaga, bakit Sir Ram? Kasi hinabilin ka ni Rodrigo Duterte. Tama. Kay Sir Ram. In fact, si Sir Ram na nakatapos ang abogasya yan, Si Sir Ram, At saka pangalawa, dati yan sa PSG, di ba? At saka intelligence yan ng Armed Forces of the Philippines. At maraming vetting ang nangyayari dyan. Bago ka pa mapunta dyan sa mga sensitibong mga posisyon na yan, no? Pero, hinabilin ka daw ng tatay mo, kaya ang tawag mo, Sir Ram. So,
yung plain denial mo na hindi mo kilala si Ramil Madriaga versus, ito yung mga pieces of evidence picture mo. No? Dalawang video at least. Yung video na binibigay mo yung flag, tsaka yung binabati Happy mo siya. birthday. No? Picture mo na nakikipag-Zoom meeting ka doon sa isip, no? Inday Sara is my president movement, di ba? Pangatlo. Pang-apat, yung spokesperson mo, di ba, na si Attorney Monsayak, naka-t-shirt ng isip, di ba? Panglima, sino ba yung, isa pang naka-t-shirt na naman, di ba? Yung, pati ikaw, di ba, naka-t-shirt ng isip, naka-t-shirt ng no? isip, eh. So, tapos, may email pa. In-email mo pa na nagpapasalamat ka na umattend si Ramil Madriaga doon sa convention ninyo doon sa Davao. At saka, kitang-kita na ang dami-dami ring mga instances na tong si Madriaga ay naging organisador ninyo. So makikita niyo dyan sa sa annex. ating annex. So ayan no. Affidavit ni Madriaga. Ayan o, picture mo, nakikipag-usap ka. Tapos, ang sinasabi lang ng mga DDS, hindi yan yung painting. Ano ba naman yan? Galing-galingan nyo naman. Galing-galingan. Hindi nyo dinay na siya nandun sa picture. Diba? So, of all, doon sa first exchange, kilala mo si Madriaga o hindi? Kanino tayo maniniwala? Para sa akin, bilang isang abogado, meron kasing binatawag tayong corroboratory evidence as opposed to plain denial. Yeah. No? So doon sa initial exchange na yon, malinaw lamang si Madriaga nakakilala nyo si Madriaga, may link pa. At saka hindi lang ito laway ang puhunan. No? Hindi katulad ng mga iba, na katulad sa 18 Marines na ang hirap picture lang ng maleta, di ba? Na pinagpatong-patong, feeling mo okay na, di ba? Ito actual pieces of videos, evidence, pictures, no? At hindi lang yan yung hindi napatunayan, di ba? Ano pa yung napatunayan? At least nung kay Madriaga, and that's the reason why the burden of evidence shifts on the Dutertes, no? Tatlong bagay. Una, alam natin na involved ang mga Duterte sa droga. Di ba? Bakit? Kasi sinabi yung kay Man Scarpio at kinuha ninyo yung donasyon kay Michael Yang na kilala na link sa droga. So, kung hindi ninyo ire-rebat yan by pieces of evidence, kasi malaki yung alegasyon na yan, maraming maniniwala. Kaya kung ako sa inyo, harapin ninyo yung alegasyon na yan. Pangalawa, involved kayo sa Parmali. Naghihirap na ang buong Pilipinas, naghihirap na ang sambayan ng Pilipino, hindi natin alam kung magsusurvive tayo, trumipli na ang utang ng Pilipinas, kumukulambat pa kayo ng pera na dapat sana pangtugon ng krisis. Tama. Di ba? Noong mga panahon na yan, na nasa krisis tayo, noong mga panahon na yan, umaasa ang mga Pilipino sa ayuda, hindi makalabas sa loob ng bahay. No? Tapos, kinukuha niyo pala yung pera. Tama. Na meron kayong share na 175 million pesos, tsaka yung sa magnetic lifters pa, no? So, involved kayo sa droga, involved kayo sa Parmali, no? At saka at the same time, na-establish na itong delivery, ginawa ninyo within 18 hours daw, di ba? Oo. So, grabe yung mga alegasyon. And ang malinaw sa akin, last year, 215 na naman babatas ang nagsabi, hindi mo deserve manatili sa posisyon, kaya nga na-impeach ka ng Kamara. Wala pa yung kay Madriaga dyan. Oo, wala. And yung testimonya ni Madriaga na close sa pamilya ninyo, bagman supposedly, at nag-deliver ng mga pera, at may parte pa siya, nung kumuha siya, di ba? Sabi niya, kumuha ko ng parte. 1 million, Oo. kumuha siya. Kumuha siya ng 1 million. Tapos, meron siya pinakitang cheque at bubuksan pa yung mga bank accounts yan. Pumirma ng bank waiver. Ito si Ramil Madriaga. So pagka natuntun yon at totoong may mga pumasok na pera doon na napagkalaki-laki, di ba, saan galing yun? So malinaw that the burden of evidence shifts to Sara Duterte kasi malaki yung mga ebidensya, mga aligasyon ngayon. And then at the same time, tandaan natin dito sa level na ito, ang pinag-uusapan lang dito, probable cause. Tama. Hindi pa ito conviction. Yes. Tama. Hindi pa ito conviction. So, hindi mataas ang burden of evidence required, ang threshold ng quantum of evidence required dito sa mga oras na ito. So, para sa akin, malinaw na may probable cause. At sana, Hoy, Chis Escudero, makinig ka, trial sana should proceed forthwith. Forthwith. No? Buti na lang, hindi na ikaw ang Senate President. Harapin mo rin yung kaso mo, Chis Escudero. Napakarami mo pang kaso na kumuha ka ng mga donors pero hindi ka ang usapan ngayon.